So guys, as you know, nag-install tayo ng external fan sa ating Samdom inverter. So magkabilang side, in-installan ko ng ganyan. So every 12 hours, nagpapalitan sila. Sa ngayon, itong right side lang yung nakabukas. And ang nangyayari lang kasi dito guys, is ang consumption nito ay 9 watts, no? Times 12 hours. So malaki-laki rin siya pag kinompute mo. So ang gusto ko sa kanya is gawin siyang intelligent fan. Kasi ngayon guys, is lagi lang siya naka-on kasi naka USB powered lang siya, no? Wala siyang thermostat. So nga pala guys, na baka magtaka kayo kasi yung Samdom meron naman talaga siyang built-in fan, no? Intelligent fan to guys. So may thermostat lang siya. Nag-on siya guys pag nag-trigger daw siya ng temperature inside ng ating aparato ng about 55 degrees, sabi ng Samdom sa akin, no? So ngayon, ang gusto natin gawin is itong external fan natin is gagawin natin siyang intelligent fan din. So ang plano ko is maglalagay tayo ng thermostat pero hindi natin i-trigger yung pag-on niya ng 55 degrees. Much earlier siya, no? Much lower temperature ko siya gustong iset. So yun ang game plan natin ngayon guys. So maglalagay tayo ng external thermostat to control yung on and off ng ating external fan. Yung pag-install ng thermostat is madali naman siya hanapan ng pwesto dito guys. Ang pinaka-challenge na lang siguro natin is sa natin kukunin yung input power ng ating thermostat, no, sa part ng system kasi DC powered siya and yung output niya is kailangan naka-connect sa USB port. Yung USB port pala natin na available dito guys is yung may mga switch, no? May mga pinipindot na switch on, switch off. Hindi natin kailangan ng ganitong USB port. Kailangan natin yung walang switch para diretsong ipapower ng thermostat yung ating USB fan. Okay guys, so ito na yung wiring diagram natin para sa ating thermostat. So nagsimula yung wiring diagram niya dun sa ating input power. So itong leftmost na nakikita nyo sa baba, ito, papunta galing siya ng solar charge controller yung ginawa ko guys. Diyan ko kinuha yung ating input power. So, ang mga thermostat pala guys is may rated voltage sila guys ha. Be careful pag bibili kayo kasi meron pang 24 volts at meron din pang 12 volts. So, make sure tama yung voltage. And yung pag-decide ng input power ng thermostat guys is nakadepende sa yung design nyo yan guys. So, pwede nyo idiretso sa battery, no? Or kung sa kayo mag-extract ng DC voltage. Sa case nung sa akin is kinuha natin sa load terminal ng SCC kasi gusto natin pag nag-LBD yung SCC natin, patay din yung ating thermostat, no? Sasabay sa patay yung ating thermostat sa LBD. Okay? So, yan lang yung ating first pair ng ating wiring, input power. Tapos yung sa gitna guys, meron makikita kayo sa actual na unit na color yellow and black na wirings. Ito naman yung para sa ating load. Pero sa case ng ating wiring diagram, ginawa ko na lang red yung yellow and black pa rin. So, red for positive and black for negative wiring, no? And the last wiring is yung ating temperature sensor. So itong orange na wiring na to na pumunta sa ating inverter. So ito naman ay lalagay natin sa loob ng inverter. Ang actual unit niya guys is kulay black yung ating wire na may parang metal sa dulo, no. Iyon yung ating temperature sensor. So ayun guys, ganun lang kasimple yung ating wiring diagram. Guys, so ito na nga yung ating thermostat na ikabit natin siya sa gilid ng ating inverter. So yung inverter natin ito nakabukas siya. Kasi pinapasok natin ngayon yung ating sensor wire. So yung sensor wire niya is kulay black. Ito yun guys, oh. Naipasok ko na sa loob ng inverter. Then yung dulo niya tinali ko dito sa sinama ko sa tali ng mga wiring. No? Pag naglalagay kayo guys ng sensor dun sa loob ng inverter nyo, make sure na yung metal part niya walang tatamaan na anything na metal part ng component or ng PCB niya, no, para hindi magkaroon ng aberya yung inyong inverter. Ito na nga guys yung finished product ng ating thermostat installation. So katulad ng sa wiring diagram, kumuha ako ng input power sa ating
SRNE, Solar Charge Controller, DC terminal, no? Yung load terminal niya. So, dito tayo sa terminal block nag-tap. Ito yung input power ng pumunta sa ating thermostat. And then, itong dalawang wire na to, tinap natin sa ating load, which is, yung load natin is ang USB port na walang switch, no? Kasi gusto natin mag-on yung fan natin, yung USB fan natin, ng kusa pag nag-on yung switch ng thermostat. And lastly, guys, is alam nyo naman, na-install na natin tong sensor wiring, no? Na pupunta sa ating inverter. Okay guys, so tingnan natin yung ginawa natin dito sa ating thermostat. So sinet natin na magti-trigger yung kanyang on ng ating load ng 43 degrees. So ibig sabihin, pag pumalo na ito ng 43 degrees, magkakaroon ng power yung USB and on yung ating fan. So let's see kung mag-on siya. Yun, nag-on, no? Yan, may ilaw din dito guys, oh. Nagkaroon ng ilaw yung kanyang USB. So yun ang gusto ko dito sa USB port na kinuha ko, no. Meron din siyang ilaw pag may power siya. And sige, tetest naman natin yung pabalik, no, yung mag-off yung fan. Let's see. Okay guys, so ang obserba naman natin ngayon is yung off position ng ating load, no. Sinet ko siya ng 42 degrees para mag-off yung ating load. So let's see kung mag-off siya pag pumalo ng 42 degrees. Yun, namatay yung USB light, patay na rin yung fan. Ayos.